Hello, good evening po. Tawi Remaldora po. Andito ulit tayo para mag-aral ng mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong matatandaan ay maraming bisis na po nating napag-aralan ang tungkol sa mga bulaang propeta. At dapat naman talaga tayong mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kasi kung basta na lang tayo sasama sa kung ano-anong mga religious organization na hindi natin sinusuri, ay may posibilidad po na mapahamak po ang ating kaluluwa kung hindi natin sinusuri kung ano ang ating sinasamahan. So, kailangan talaga nating magsuri kasi pag napahamak po ang ating kaluluwa ay hindi na po yon mababawi. Ganun po yun. Ganun po ang dapat nating malaman. So, isa nating napag-aralan na bulaang propeta ay yung isa na nga yung nasa Davao na matindi kung kanyang ipakilala ang kanyang sarili. Siya daw yung Son of God, appointed Son of God. Siya daw ang may-ari ng mga kaluluwa na 7 billion. Sa kanya daw yung sanlibutan. At siya daw ang may-ari ng ginto ng Amerika at ginto ng Germany. Yun ang kanyang claim. Pero kagaguhan po yan dahil hindi po yun totoo. At na pag-alaman natin, natuklasan natin na hindi po siya sugo ng Diyos dahil sa paraan ng kanyang pangangaral. Ang katunayan ay may mga miyembro siya na lumabas sa kanyang kingdom na nagreklamo laban sa kanya dahil nga nabiktima sila ng panggagasa. Matindi yun, na kung ipakilala niya ang kanyang sarili ay Son of God, meron ba nun na sugo ng Diyos, Son of God, na rapist? Mahirap paniwalaan yan. Kung matalino tayong nagsusuri, ay hindi na kailangan ang mahabang pag-aaral para yan ay ating mapatunayan na hindi sa Diyos yung ganon. Yun po, mga kapatid, ang dapat nating malaman. At ang taong ito ay mapatunayan talaga natin na hindi siya sa Diyos dahil wala pong respeto sa salita ng Diyos. Kasi kung nire-respeto niya ang salita ng Diyos, hindi siya magpakilala dapat na siya si Kristo. Hindi siya dapat magpakilala na siya ang appointed Son of God. Hindi siya dapat magpakilala na siya ang may-ari ng kaluluwa at may-ari ng sanglibutan. Hindi niya dapat sabihin yun, kung talagang sa Diyos siya. Yun ay makikita natin na yun po ay walang paggalang, walang respeto sa Diyos. Kasi kinukuha niya yung mga karapatan ng Diyos, kinukuha niya yung mga karapatan ni Kristo, inaangkin niya ang mga karapatan ni Kristo. So, dapat ganong mga ngaral, yung ganong aral dapat nating itakwil. Yung isa pa, yung grupo ng mga nakabistida ng puti na andyan yung mga deboto na meron silang kinatigasan ng kanilang bungo. Mahilig sila magsamba sa mga revoltod kasi yun ang kanilang natanggap sa kanilang mga ngaral
na mga ngaral na nakabistida ng puti. At ang katwiran nila, yung mga rebulto daw na yan ay hindi naman daw nila sinasamba ang mga yan, kundi ginagalang bilang mga magulang, parang magulang, sabi nila. Teka muna, dapat nating alamin, ano ba ang ibig sabihin ng paggalang? Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Iba po ang pagsamba kaysa paggalang. Pag yan ay niluluhuran mo na, hinahalik-halikan, ipinoprosesyon, pagsamba na po yan. Hindi po masama ang paggalang. Hindi masama ang gumalang sa ating mga mahal sa buhay. Kahit yun ay nakapamayapa na. Yung kanyang picture, ilagay mo dun sa iyong kwarto para makita mo lagi. Pero hindi mo naman siguro ginagawa na titirikan mo ng kandila, pupunas-punasan mo yung picture ng nanay mong patay, tapos ganon-ganon sa mukha mo. Hindi mo naman siguro ginagawa yan. Hindi mo naman siguro pinoprosesyon yan. So, dapat nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng paggalang at kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Anong ginagawa nyo sa mga rebulto, comparatively speaking? Hindi ba niluluhuran, tinitirikan ng kandila, hinahalik-halikan, pinupunasan, tapos ganon-ganon sa mukha nung nagpunas, ipinagpipiesta. Pagsamba na po yan. Kasi hindi naman yan ginagawa ng mga tao na kaintindi. Hindi naman ginagawa yan sa mga patay na kamag-anak nila na ang picture ay andun sa dingding, nakasabit sa bahay nila. Hindi naman nila ginagawa yung ganun. So, binibigyan po nila ng filosofiya. Ay, bakit nagkaganon? Kasi nga, nadaya sila, nabulag sila nung mga nakaputi. Pinaniwala sila sa ganong paraan ng pagsamba. Binulag po ang kanilang kaisipan, udyok ni Satanas. Dapat po nating malaman, mga kapatid, na hindi kung sino-sinong tao, hindi kung sino-sinong mga pastor ang ating paniwalaan. Mali po yun. Ang paniniwalaan natin dapat isa lang, yung nakasulat. Yun po yung Biblia. Kung ang inyong mga ngaral, kung ang nagtuturo sa inyo, hindi na nakasulat ang inaaral, dapat nyo pa bang tanggapin? Kung hindi naman nakasulat ang itinuturo sa inyo, hindi po nakasulat, hindi po ganun ang naghahanap ng katotohanan. So, lagi nating isasangguni sa kasulatan sa Biblia yung mga sinasabi ng inyong mga ngaral, ng mga ngaral, kung yun ba ay nakasulat yung mga sinasabi niya. Pero kung dinadagdagan niya na, binabawasan niya na, ay hindi na po tayo dapat maniwala. Isa lang ang dapat nating paniwalaan, yung nakasulat. Kung ang nagsasabi sa inyo, grade 1 lang, grade 2, pero ang kanyang sinasabi ay yung nakasulat, wala siyang idinagdag, wala siyang ibinawas, yun ang totoo. Hindi tayo dapat magbatay sa mga tao, hindi tayo dapat magbatay sa mga sinasabi ng mga tao kung hindi naman nakasulat sa Biblia ang sinasabi. Kahit yun ay abogado, kahit yun ay doktor, kahit yun ay nagtapos ng 10 taon sa kolehiyo, kung hindi naman nakasulat sa Biblia ang sinasabi, hindi natin dapat tanggapin. Mas dapat tayong maniwala doon sa tao na grade 2, grade 1, kung ang kanyang sinasabi sa inyo ay yung nakasulat, hindi niya dinadagdagan, hindi niya binabawasan. Katulad ng mga apostol, katulad ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, kung tawagin sila ay mga mangmang walang pinag-aralan, pero sila po
ang tinawag ni Kristo. Mga apostol po yan. Ay hindi po nagbabatay ang Diyos sa taas ng pinag-aralan ng tao kung hindi naman nagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang tao na sinasang-ayon ng Diyos ay nagpapasakop sa kanyang kalooban. So dapat sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay ibatay natin lagi ang ating pananampalataya sa nakasulat. Huwag tayong makinig kung sino-sinong tao na nagsasabi sa atin kung hindi naman nakasulat sa Biblia ang sinasabi. Yun po mga kapatid, dapat magbasa po tayo ng Biblia. Hindi hindi ka na magbabasa ng Biblia, tama na sa'yo yung makinig sa pastor mo, hindi mo na tinignan kung mali yung sinasabi. Hindi po ganun. Hindi mo malaman kung niloloko ka na. So, dapat tayong manigurado dahil kaluluwa po ang mapapahamak kung yun ay hindi natin binigyang pansin kung niloloko na ba tayo o hindi. Masilang bagay po yung ganun tungkol sa kaligtasan. So, lagi po tayong magbatay sa nakasulat. Pag sinabi sa inyo ng mga ngaral nyo, ganun, ganito, titingnan mo kung nakasulat ang sinasabi. Ganun po ang nagsusuri. Huwag tayong maging sarado. Kasi kung sarado na isip mo, hindi ka na makakatanggap ng totoo. Ganun po yun. Maganda yung open-minded. Para malaman natin, mapagbatay-batay natin yung totoo at saka yung mali. Doon tayo manindigan sa katotohanan. Yun po mga kapatid. Maraming salamat at magandang gabi.